Again, blessed morning sa ating lahat mga kapatid. No, tingnan mo muna yung katabi mo. No? Sabihin mo siya ng blessed morning. Blessed morning. Blessed morning. Thank you for coming and joining with us to this very special event of Dion's dedication. First, of course, to the JCL Church. Secondly, sa lahat ng mga nagagandahan at nagbabakuhang mga sponsors and visitors. Thank you for coming. Okay, dahil ito ay dedication, our first part is ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang dedication. Baka nakailang godparent o ninong o ninang ka na, and until now ay hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng dedication. Sino dito ang first time na mag-ninong or ninang? Oh, praise God, no? Halos lahat. Hindi first time. Ano po? Sure? Pero ko? Okay, so hindi na po bago, no? Yung maging ninong at ninang. Once again, ang aking babahagi sa inyo is child dedication. And let me read to you 1 Samuel chapter 1, verses 20, 22, 25, to 28. Okay, let me read. Sabi dito, so in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Verse 22, Hannah did not go. She said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord, and he will live there always. When the bull had been sacrificed, they brought the boy to Eli. And who is Eli? Eli is a priest. And she said to him, pardon me, my Lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord for his whole life. He will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Now, what is dedication all about? What is dedication all about? Okay, let me read to you Acts chapter 2, verse 41. It says, those who accepted his message were baptized. Acts chapter 2, verse 38, sabi naman doon, repent and be baptized. And doon naman sa Acts chapter 18, verses 7 to 8, and many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. So, number one, what is dedication all about? Number one, dedication is not baptism or ritual. Sino sa atin dito na ang pagkaalam niya na ang child's dedication ay same lang sa water baptism? Sino nagsasabi na ang child dedication is same lang sa water baptism? O yung tinatawag nila na christening. Kasi yung christening is baptism for babies. Okay? So once again, what is dedication all about? Number one, dedication is not baptism or ritual. Kung papansinin natin ang mga scriptures kanina na binasa ko in the book of Acts, bago mag-undergo ang isang tao sa water baptism, ay una, kailangan munang makapakinig ng gospel o ng mabuting balita. Okay? At pangalawa, magsisi sa kanyang mga kasalanan. At pangatlo, tanggapin ang Panginoong Hesukristo as His or her Lord and only Savior. At yan ay paano yung proseso ng pag-water baptism? Yun ay immersion o nilulubog sa tubig ang buong katawan, kabilang ang ulo, Okay? Unlike sa dedication ay hindi ganyan. Dahil hindi naman pinapangaralan ang sanggol pa. Tama? Kahit anong sabihin mo sa sanggol, hindi pa yan nakakaintindi. Ano po, hindi pa yan makakatanggap. Hindi pa yan makakapag-repent. At ang dedication ay hindi nilulubog sa tubig. Tandaan natin yan. Kaya hindi siya ritual. Again, number one, in what is dedication all about? Dedication is not baptism or ritual. Malinaw? Okay, number two, in what is dedication all about? Balikan muna natin yung ating main text kanina. In 1 Samuel, i-breakdown ko na lang. Si Hannah, ano yung Tagalog ng Hannah sa Bible? Ana. Sabi na Ana. Di ba? Si Hannah o si Ana sa Tagalog, siya ay isang Jewish woman.
Okay, isa siyang Hudyo na babae. At isa siyang barren. Ano po yung barren? Ayan, yes, amen. Cannot bear a child. No? Okay, hindi magkaanak. O kaya sa karaniwan na term, baog. Ano po? So si Hannah ay baog, pero tumawa si Sister Hannah, no? Okay? So siya ay baog, hindi siya magkaanak. At yan ay nagbibigay sa kanya ng stress. At wala siyang ibang hinihiling sa Diyos kundi ang magkaanak o magka-baby. Lahat naman siguro sa mga kababaihan ay nais magkaanak. Tama? Amen. Kaya ang ginawa niya ay ibinuhos niya ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Now, ito naman ay pinakinggan at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niya itong, ano sabi sa ating scriptures kanina? Samuel. Ano? Ano ibig sabihin ng Samuel? Heard of God o kaya'y narinig ng Diyos. At ito ang kasiyahan o regalo ni Hannah mula sa Diyos. Kaya, ang number 2 dito sa what is dedication all about, number 2, dedication is an act of worship. O ang pagtatalaga ay pagsasagawa ng pagsamba. Tignan nyo matapos sabihin ni Hannah na hiningi niya ito sa Diyos at ibinigay ng Diyos ang kahilingan niya, anong ginawa niya? In verse 28 of 1 Samuel chapter 1, sabi doon, "So now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there." Inihandog niya ang sanggol sa Diyos at pagkatapos, anong ginawa ni Hannah? Ay sumamba sila sa Diyos. At inihandog niya si Samuel sa Diyos upang si Samuel paglaki niya ay sasamba din siya sa Diyos sa buong buhay niya. Lahat ba dito parents na? Okay, I'm talking to the parents o sa mga magiging parents. Gusto ba natin na ganun yung mangyari sa ating anak paglaki nila? Na paglaki nila, sila ay sasamba rin sa Diyos. Magiging worshiper ng Diyos. Amen. Amen. So, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang every Sunday, Saturday, or Friday. Kundi, ano sinasabi sa ating scriptures? Buong buhay natin. Amen? Hanggat tayo ay nabubuhay, tayo ay sasamba sa Diyos. Dedication is an act of worship. Okay. Number 3, and what is dedication all about? Number 3, dedication means to set apart. O ang pagtatalaga, ibig sabihin ay pagbubukod o ihiwalay. In 1 Samuel chapter 1 verse 22, sinabi ni Hannah na kapag pwede nang mahiwalay sa kanyang bata, ay dadalhin niya ito sa bahay ng Panginoon. Saan ang bahay ng Panginoon? Doon sa templo. Upang ihandog or i-dedicate. At doon na siya, sino yung siya dyan? Referring to baby Samuel, at doon na siya titira sa buong buhay niya doon sa templo. Pagkapanganak ni Hannah kay Samuel, i-dedicate ba niya agad ito sa Diyos? Di ba? Hindi. Kasi ang sinabi doon, inihandog niya sa Diyos si Samuel, pero naghintay siya hanggang pwedeng mahiwalay sa kanya ang bata. Anong ibig sabihin nun? Yun yung time na hindi na nagbi-breastfeed ang bata at pwede nang kumain ng solid food. So, mga approximately 3 years old siguro ang baby, no? Bago mahiwalay sa pagbi-breastfeed sa kanyang mother. Okay? Pero hindi yun issue, mga kapatid. Okay? Kasi ang vow o panata ni Hannah kapag nagkaanak siya, ay ihahandog niya ito sa Diyos at magsaserve ang bata sa Diyos ng buong buhay niya. Okay, I will give some simple illustrations dito para mas maunawaan ninyo ang ibig sabihin ng to set apart o pagbubukod o ihiwalay. Okay, first illustration, ano yung nakikita nyo dyan sa harapan? Ngipin? Okay, ngipin. Ano pa? Toothpaste? Amen. No? So, ang cute nung ating illustration, no? Kasi pambata eh.
So, okay, let me highlight yung toothbrush. Okay? Let me highlight yung toothbrush. Alam naman nating lahat na ang gamit ng toothbrush is ano? Ginagamit sa paglilinis or clean our teeth. Tama? Paglilinis ng ating mga ngipin. Ngayon, payag ka ba na ang sarili mong toothbrush ay gagamitin mong panglinis ng kuko mo sa paa? Hindi po. Hindi po. Pagluma na. I mean, yung bago pa. Of course, no. Di ba? Payag ka ba na ang sarili mong toothbrush ay gagamitin ng ibang tao? Hindi po. Depende, di ba? Kahit yung mag-asawa, ayaw ng isa na gamitin ng kanyang asawa yung toothbrush niya, no? So, lalo hindi. Ano po? So, ang sarili mong toothbrush ay nakabukod lang siya para kanino? Para sa'yo. At para lang sa panglinis ng ngipin mo. Ano po? Another simple illustration. Ayan. Ano po yung nakikita nyo sa harapan? Eyeglass. Okay? Eyeglass. Okay. Anong gamit ng eyeglass? Para sa, yun no? Para sa mata. O kaya sa malabong mata. Ano po? Hindi ginagamit ang eyeglass para pampakute, ha? Hindi yan ang tunay na gamit ng eyeglass. Amen? Okay, so ang gamit ng eyeglass ay para sa mata o sa malabong mata. Ako mismo ayaw kong ipinapahiram o ipinapagamit ang sarili kong eyeglass sa iba. And I believe ganun din sa lahat ng mga nagsusuot ng eyeglasses. Tama? Dahil mayroon tayong kanya-kanyang grado ng mata at yun yung special purpose ng eyeglasses. Okay? Is for the eyes protection and to see or read clearly. Therefore, to set apart means, okay, to set apart means is for a special purpose. For God to use in the future for God's purpose. Kaya pala si Samuel ay ibinukod or set apart from her mother Hannah dahil sa special purpose. At ano yun? Yun ay ang gagamitin siya ng Diyos paglaki niya para sa paglilingkod sa Diyos. At yan ang pinakamagandang purpose natin dito sa mundo. We are set apart para gamitin ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. At hindi gamitin ang buhay natin sa makabundong bagay o sa masasamang paraan o kaya sa gusto lang natin. Karaniwan na pagkaalam ng iba patungkol sa purpose kung bakit nabubuhay sila sa mundong ito ay ano yung karaniwan? Kumain, matulog, magtrabaho at mag-enjoy. Yan lang ang alam nila kung bakit sila nag-i-exist sa mundong ito. At nakakaligtaan nila ang pinaka-main purpose ng buhay. Ano yun? Ang maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Amen? Remember, you were set apart for a special purpose, and that is God's purpose. To be used by God in the future. Malinaw? Okay, and lastly, or number 4, what is dedication all about? Let me read Psalm chapter 24, verse 1. It says, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it." Number 4, what is dedication all about? Dedication is an acknowledgement for God's sovereign ownership of everything. O ang pagtatalaga ay isang pagkilala sa pinakamataas na pagmamayari ng Diyos sa lahat ng bagay. Tulad ng sinasabi sa Psalms chapter 24, verse 1. Anong sinasabi doon? Everything belongs to God. Amen? Even the baby owned by God. That's why you are dedicating back unto the Lord your child or offering back your child unto the Lord. Tulad ng ginawa ni Hannah sa kanyang anak na si Samuel. Dahil ni-recognize niya na ito ay bigay or gift ng Diyos sa kanya. At ito ay pagmamayari ng Diyos. At dapat lahat ng parents ay ganyan din ang gagawin sa kanilang mga anak. Dedicate your child unto the Lord. Dahil pagmamayari yan ng Diyos. At ito ay
ipinagkatiwala lamang sa atin bilang mga magulang. Amen? And that is our first part. What is dedication all about? Number one, dedication is not baptism or ritual. Number two, dedication is an act of worship. Number three, dedication means to set apart. And number four, dedication is an acknowledgement for God's sovereign ownership of everything. So malinaw na po ba mga kapatid pag sinabi nilang child's dedication? Amen? Okay, our second part is the role as parents. Okay? Hindi lamang ito para kay Sister Kat, kundi para sa lahat ng mga magulang. Now, in order that God will use your child in the future, you should have responsibilities. Again, I repeat, now in order that God will use your child in the future, you should have responsibilities. Dapat malinaw muna ito sa atin bilang mga magulang or parents, upang magamit ng Diyos ang iyong anak sa hinaharap, dapat kang magkaroon ng mga responsibilidad. Amen? Okay, tingnan natin based on the Bible. Deuteronomy chapter 5, verses 5 to 7. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Okay, another scripture that I will read, Proverbs chapter 22, verse 6. It says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, the role as parents, o ang tungkulin bilang mga magulang, according to the Bible, number one, as parents, mandates to you to love God first with your entire being. Bilang mga magulang, inuutusan tayo na mahalin muna ang Diyos ng iyong buong pagkatao. Amen? Kung mahal mo ang Diyos, sigurado maibibigay mo ang tunay na pagmamahal sa iyong anak. Amen? Because what you have, that is what you pass on to your baby or child. Okay? What you have is what you pass on to your baby or child. Okay, magbigay ako ng halimbawa. Halimbawa, mapagmahal ka. So, kung mapagmahal kang magulang, love din ang maipapasa mo sa iyong mga anak. Kung responsible ka at mapagbigay ka, yan din yung maipapasa mo sa iyong mga anak. Kaya dapat be very careful tayong palakihin sila. Dahil kung hindi ka mabuting magulang, ay yan din ang maipapasa mo sa iyong anak. Remember, you cannot pass on to your baby or child on what you do not have. You cannot pass on to your baby or child on what you do not have. Kung hindi ka responsible na magulang, ay ano maipapasa mo sa iyong mga anak? Di ba? Wala. Okay, number two, role as parents. Number two, be a godly model to your baby or child. Maging isang makadiyos na halimbawa sa iyong anak. Kaya kung anong pamumuhay mo, ay yun din ang kanyang tutularan. Okay, number three, role as parents. Parents are going to train their child with the ways of God. O ang magulang ay dapat sanayin ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng Diyos. Sa gayon, sa kanilang paglaki, sabi doon sa scripture, ay hindi nila ito malilimutan. Amen? Sabi nga rin ng Word of God doon sa Deuteronomy, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Ibig sabihin, pangaralan mo o kay paalalahanan mo ang iyong mga anak araw-araw sa salita ng Diyos. Number four, role as parents. Number four, parents need to provide the needs of his or her child. Okay? Kailangan ibigay ng magulang ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Hindi lang support sa advices, kundi pati sa kanyang pangangailangan, lalo na kapag mananampalataya ka, kapag believers ka, kapag Kristiyano ka. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 8, sabi dito, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, o ang miyembro ng kanyang pamilya, he has denied the faith
and is worse than an unbeliever. Kaya kung mananampalataya ka ng Diyos at hindi ka naman nagpo-provide o nagsusupport sa pangangailangan ng iyong pamilya at mga anak, ay itinakwil mo ang faith at mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, kung ginagawa mo ang role o gampanin mo bilang mga magulang sa iyong anak, tulad ng 4 role as parents kanina, darating ang panahon na gagamitin din siya ng Diyos sa kanyang gawain. At masasabi mo na ang iyong mga responsibilidad o role as parents sa iyong anak ay nagampanan mo na according to your word of God. Amen? Ang sarap siguro nun, no, mga kapatid, kapag nasabi mo na nagampanan mo na yung role mo as parents sa iyong mga anak. Ano yung mga yon? Ano yung ulit yung number 1? Mandates to you to love God first with your entire being. Okay, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong pagkatao. Number 2, be a godly model. Number 3, parents are going to train their child with the ways of the Lord. And number 4, parents need to provide the needs of his or her child. Masasabi mo ba na nagampanan mo na? Or nagagampanan mo yung role mo as parents to your children? Amen? Kaya kung mananampalataya ka, hindi ka naman nagsusupport, anong sabi ng Biblia? Ikaw ay, you deny the faith at mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Amen? Okay. May papakita kong photo. I-guess nyo kung sino, ha? Hitler. Charlie. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Vladimir Putin. Sino yan? Sino yan? Si Hitler. Ano po? Sino nagsabi na si Vladimir Putin? Okay, siya po si... Anong first name ni Hitler? Adolf. Adolf. Okay, siya ay si Adolf Hitler. Ano po, ang ganda ng bigote niya, no? Dito lang. Okay? Sino si Adolf Hitler? Siya po ay isang German politician who was the dictator of Germany during the Nazi era. At siya ay napakalupit. Okay? Sobrang napakalupit, masama at marami siyang pinatay at pinapatay na mga tao. Bakit kaya siya nagkaganyan? Bakit kaya siya nagkaganyan? Alam niyo ba yung history ni Adolf Hitler? Okay? Kasi kung titignan natin sa kanyang pagkabata, ang gusto ni Adolf Hitler ay maging isang painter. Yes. Okay? Siya ay gusto niyang maging painter. Pero dahil sa kanyang history, yung kanyang father ay inaabuso or binubugbog sila kabilang ang kanyang ina, at yung kanyang ina naman ay overprotected sa kanila. Ano yung overprotected? Masyadong mahigpit sa kanila, sa kanyang mga anak. Kaya hindi maganda ang environment na kinalakihan ni Hitler. Hindi maayos ang pagpapalaki sa kanya at doon nabuo ang pagiging diktador, abusive, brutal, and demanding niya. Kaya nung natalo ang Germany sa World War II, ang ginawa niya ay, anong ginawa niya? Pagkamatay. Nagpakamatay. Amen. Ano po? Nag-suicide. Ayaw niyang tumanggap ng pagkatalo. Ayaw niyang magpahuli ng buhay. The question is, gusto ba natin na maging ganon yung anak natin paglaki? Wala sigurong magulang na gusto niyang lumaki ang kanyang anak katulad ni Hitler. Kaya po ibinabahagi sa inyo yung role as parents to your child. Okay, our third part is the role as God parents. Okay, ito na yung para sa mga ninong at ninang. Asan na yung mga ninong at ninang? Amen? Okay. May question ako sa mga ninong at ninang or mga godparents. Do you know that you have responsibilities as godparents? Alam mo ba na may mga responsibilidad ka bilang ninong at ninang?
Okay, let me read Colossians chapter 3 verse 16. Ay, may sasabihin sa atin, Connie? It's the same as the parents' class. Amen. No? Same as parents. No? Parang second parent. No? Amen. Okay? Kasi baka iniisip mo, bakit kaya isa ako sa godparents? No? Hindi naman siguro dahil malaki ka magbigay ng ng gift. Ano po? May rason yan kung bakit pinili ka bilang isa sa mga godparents ni Gion. That's why the parent or parents pick you as one of the godparents. Hindi naman siguro pipili si Ate Kat ng masamang tao para maging godparent ng kanyang anak. Ano po? Or magiging second parent ng kanyang anak. Based on the Bible, let me read Colossians chapter 3 verse 16. It says, "Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another, with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart." The role as godparents, o ang tungkulin bilang mga ninong at ninang, according to the Bible, number 1, sabi doon sa ating scripture, to teach and admonish. Ano yung admonish? Alam na natin yung teach, magturo. Yung admonish, ano yun? Magpaalala. Okay? Your role as godparents, number 1, is to teach and admonish. Magturo at magpaalala. Bilang mga godparents, ang isang role nyo sa buhay ni Gion, hindi lamang kay Gion at ang kanyang buong pamilya, ay magturo at magpaalala. Okay? Magbigay ako ng halimbawa. Halimbawa, paglaki ni Gion, nakikita nyo siya na iba na yung tinatahak niyang landas. Anong gagawin ng isang godparent? Ninang or ninong? Pagsabihan. Turuan o kaya'y paalalahanan o bigyan ng mabuting payo through the Word of God. Okay, isa pang halimbawa, kapag nakikita niyong hirap na si Ate Kat sa pagpapalaki kay Gion, o lagi silang nag-aaway na ng kanyang future husband kasi siya po ay single mom ngayon, halimbawa magkaroon siya ng future husband, tapos lagi silang nag-aaway at nakikita nyo ito, anong dapat gawin? Hiwalayan. Hiwalayan talaga. Anong dapat gawin? Huwag mo ka-advisean na hiwalayan mo na yan, ha? Okay? Anong dapat gawin? Paalalahanan sila. Ano po? Ayun. Turuan sila na huwag mag-away sa harap ng bata. Sa kwarto pwede. Awag din, no? Turuan na lang na huwag mag-away. Ayusin na lang problema. Amen? Amen. So, yun po yung role ng isang godparent. Okay? To teach and admonish. Amen? Ito ang wag na wag yung gagawin, mga kapatid. Anong wag na wag natin gagawin? Huwag natin ikikismis ang family nila. Ano po, baka mamaya si Mare pala nagkikismis kay Mare din, no? Okay, si Pare naman, sinasamantala si Mare, no? So, ang huwag na huwag gagawin mga kapatid, huwag ikikismis yung family nila Ate Kat. Because you need to teach and to admonish. Okay? Turuan at paalalahanan. Okay, number 2, role as godparents. Number 2, pray for their family. Always remember, as godparents, hindi lamang kay Gion kayo may tungkulin, kundi ganun din sa kanyang parent or parents. Amen? Maliwanag? By doing this, 2 responsibilities as godparents to them is showing that you love them. Again, by doing these 2 responsibilities as godparents to them is showing that you love them. Okay? Finally, this is our 4th part, which is the dedication ceremony, the vow of godparents muna. Okay, lahat na ng mga sponsors na dito sa harapan, pwede na dito sa loob. Okay, this is our dedication ceremony. This is the vow of godparents. So may I request to all godparents to stand. Okay, yung mga ninong at ninang of Gion, halos lahat. Ano po? Okay,
Praise God. Praise God. Once again, ano yung two responsibilities as godparents? Amen. So, this is the question, mga kapatid. Pwede niyong sagutin ng yes or yes. Okay? Are you willing to take the two responsibilities you heard as godparents? Yes. Teach and admonish. Excited naman kayo. Wait lang. Kasi yung iba, hindi pa narinig eh. Okay. To teach and admonish. Ano yung teach and admonish? Turuan at paalalahanan and to pray for their family. Sagot. Yes. Yes. Amen. Okay, so you may be seated. Ngayon, gugustuhin man namin na kayong lahat ay magbigay ng vows, isa-isa. Kaso, kung titignan nyo yung list, halos nasa 63 sponsors. Ano, pwede naman siguro. No? Gusto nyo yan? Isa-isahin? No? Kaya sabi ko kay Ate Kat, magbigay siya kahit na 7 persons na pipiliin niya magbigay ng vows kay Gion. So, may we hear your vows? Please come in the front when I call your name. Okay? Number 1, si Kuya Rodel Reyes. Number 1. Walang permission to stand up. So bilang as part of Gian's life and as his godfather, ni Gian, I vow that I will guide him and in his Christian life, and also I'll vow as much as I can in God's grace that whatever situation and needs as I could provide, God's grace, I will support. Thank you po, Dinong Rodel. Second, Jason Sevilla. Narinig niyo yun, ha? Hindi naman natin Yeah. Di-explain na lang niya. Paglaki. Thank you for the opportunity. To Baby Gion, as a grandparent, and actually since nung lumaki si Baby Gion sa church, in-accept ko na siya na parang pamilya ko na rin. Kasi sikat, ganun din na sinunod ng pamilya. So, I'm here to pray for him, support sa mga needs niya, ng mga learnings, kung anong learnings yung gusto niya. And so kung kailangan niya ng mga guidance sa paglaki niya, I promise to support him. And also Kat, kung ano yung needs mo, we are here to support you. And yun lang po, and I pray na lumaking may takot sa Diyos, and yes, lumaking straight. Pero kung ano yung will ng mami, di ba? Hindi naman natin hindi naman natin alam kung yung takbo ng buhay ng bata. Pero dalhin natin siya sa tamang directions para maging maayos yung kanyang buhay. And as ninongs, we need to support this kid na lumaking mabuting bata at may takot sa Diyos. Thank you. Si Brother Brian, but may pasok po si Brother Brian. So proxy siguro ni Kuya Ronald. Or Kuya Kenneth ba? Kuya Kenneth? Okay. Kuya Kenneth.
Gandang hapon sa lahat. To Gion, what I can vow is, ayan na. Together with my boss, Ryan, yung may namin sa kanya is, first and foremost, yung way to kung paano kilalanin si Van. And andito lang kami parate, di naman kami ayos. Tapos, i-guide, we will make sure na through his, kung lalaki siya, hanggang sa lumaki siya, andito lang kami na i-guide siya na hindi siya lumihis sa ibang daanan. So, yun lang. And, si Sister Tisa. Si Sister Tisa. Wala? Okay, si Sister Gina muna. Si Pampam ba? Sister Tisa. Mag-usap kayo ha. Next day. Magandang tanghali po sa lahat. Sa godparent po ni Gion, I vow to him na I will be a guide to him spiritually, and I will always pray for him and his family na continue lang sa paglapit sa Panginoon. And whatever he may be sa paglaki niya, I pray na ano na po na mag-guide sa kanya mapabuti ang kanyang kalagayan. Kasi sa godparent, parang naging second parent, nagiging nanay na bigyan para kay. So simula pa lang ngayon or noon pa man ay talagang I treat Gio na as my son. Bilang isang may bahay na din ako at nangarap din ng may anak. So sa puso ko ay is tinuturing ko na sa Gio na aking tunay sa Yeah. Okay. Sister Gina. Good morning po. Ako na para kay Gino to. So, tingin niya para kay Gino yung bago ko na laging natakot kaya Atikat. Hindi, laging sumunod sa mga gusto ni Atikat para sa niya, paglaki niya, kasi para sa kanya rin yun. At bilang godmother niya, nandito lang kami para laging nakasupport sa kanya. Ate Kat, bahala na. Alam mo na yan, simula pa. Hindi ka namin pababayaan. Kayong dalawa ni Gillian. Yun lang pa. Amen. And our last one, Sister Michelle. Si Brother Ali ba? Magbibigay? Brother Ali? Hello everyone, good afternoon. I'll just make it like a short and brief one. I would like just to say, fatherhood is not just a biological fatherhood by blood and genes. Fatherhood is just like a feeling, a desire. You wake up with it every day just to make sure that the kid is well maintained from the health side, education, you don't miss anything. So since I laid eyes on Gion, and I'm having this, strong feeling and desire to make sure he is well maintained.
don't miss anything in this life. And as most of you, I think you are passing with the same feeling as a father or mother. So today I can say like to you, happy birthday. You are 1 year completo and you are officially now a toddler. So wish you all the best, happiness not only today and forever, inshallah. Siguraduhin ninyo na yung vows ninyo ngayon, ano po yung vows? Vows is a panata or promise ay tutuparin ninyo. Amen? Kaya kapag pumunta si Gion sa inyo sa Pasko, okay, magtatago. Ano po? Amen? Okay, so, Ate Lani pa pala, no? Tama ba? Yes. Okay. Ate Lani? For me naman, I vow to support Gion on his faith journey through prayers, and then also guide him through his Christian life as well, and also na mas hanggat bata pa siya, paturuan natin siya na ma-guide natin siya sa tamang landas papunta sa Panginoon, na hindi siya maligaw ng landas, at matuto rin siyang maging responsable bata, maging respectful sa lahat ng makakasalamuhan niya in the future, at nawa maging, most especially maging God-fearing siya, at mas lalo pang tumaas yung faith. Thank you. Sa mga grandparents, meron pa ba gusto magbigay ng vow? Kuya Sajid. Sino pa sa mga godparents na gusto magbigay ng vow? Right now for Gion, I just wish for him a good life, a good, he has a lot of second parents here right now, so he will have a good support in the matter of faith, okay? Many people will help him in that side. Right now, he won't understand that, but then in future, through the parents, it will start from here, yeah? So prayers is very important for the parents right now, for both of them, yeah? For the support. Thank you. Thank you po, Ate Connie. Now, let's move to the vow of parent or parents. Bago natin pakinggan ang vow ni Sister Catherine kay Gion, this is for all parents. I believe karamihan dito ay parents na or single parent, o kaya yung iba magiging parents in the future. Okay, this is for all parents. The greatest thing that you will pass to your baby or child is by loving each other. Amen? Because if you love each other, later your child will love you back. And he can learn on how to love others because you are the godly models to him. Let us hear the short vow of her mother, Sister Catherine. Alam mo yung oras na natin. Ito naman isang umiyak. Hindi kasi ako sanay magsalita. Sa likod. Doon ka mo sa Una-una, gusto kong magpasalamat sa inyo lahat. To all of you, sa mga parents. Kaya may natin. Palitan ka namin.
Mababaw kasi kuha ako. Mababa rin naman yan. Ayusin mo yan, Mars. Mars. Para sa anak ko, maunawa mo din paglaki mo yung mga nangyari. Gusto ko lang din na lumaki ka na takot sa Diyos, mapagmahal, and yun lang, gagawin lang ni Mami na lahat. Kasi, yun lang. Amen. Ang ganda ng vow ni Ate Kat kay Gian. Ano po? So this is the finale, mga kapatid. Do you know that the greatest dedication of all is John chapter 3 verse 16? Sino nakakaalam ng John chapter 3 verse 16? Amen. Okay, anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God the Father offers His Son Jesus for all mankind. Kahit anong lahi ka man, dahil sa pagmamahal niya sa lahat ng tao. Ano sinasabi doon? Na kung sino man ang tatanggap at sasampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tayong tagapagligtas ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May I request all of you to stand up? May I call Mrs. Katat and Baby Gio? Let me pray for her and to her son. Dito kayo. Okay. So let us bow down, mga kapatid. Heavenly Father, we thank you for this precious gift, your child, Gion. Today, we dedicate them back to you, acknowledging that all life comes from you. We ask that your grace, wisdom, and protection be upon them all the days of their life. Guide us as their godparents, their parent or parents, to raise him in your love and truth. May their life be a testimony to your goodness, and may they grow to know and love you deeply. In your name, Jesus, we pray. Amen. Okay, palakpakan natin ang hindi lang ito, pwede na kayo maupo, mga kapatid, hindi lang ito child dedication, ano po, mga kapatid, but this is also a first birthday celebration of Gion. Our second part is the birthday celebration of Gion. May I request Ate Kat ulit at saka si Baby Gion sa harapan. And pwede paki-prepare din yung cake. Sir, okay. Saka isindihan nyo na rin. Okay, may I request to all of you to stand up again, mga kapatid, and let us pray for Ate Kat and Baby Gion. Okay. Hello. Wala po. Wala po. Parang may katerno si Baby Gion, no? Amen? Okay, so let us pray for Baby Gion sa kanyang first birthday. Father God, we pray si Baby Gion na sa kanyang first birthday, and we pray, Father God, sa kanyang paglaki, Panginoong Diyos, gabayan mo po siya sa kanyang journey. At ganoon din po ang kanyang mother, si Sister Kat, na gamitin mo po siya sa kanyang paglaki. At ganoon din po sa mga godparents na nandito ngayon. Use them, Panginoong Diyos, para kay Baby Gion, na upang turuan siya, paalalahanan siya ng salita ng Diyos at ng mabubuting payo. This time, Panginoong Diyos, more birthdays to come, and more blessings to come to Gion and to his whole family. Lahat ng ito, I pray in your Son Jesus. Amen and amen. So, saan po yung cake? Yung
Bago tayo mag-proceed sa closing song, any birthday message to Gio? Yeah. Birthday. Birthday wish ko. Basta lagi. Huwag lang magkakasakit. Amen. Okay, so let's proceed to the closing song, Kuya. Amen. Happy birthday. Okay na?